successful journey needs a map. Every great building needs a blueprint. In education, that blueprint is the international roadmap for learning is the curriculum. The current curriculum being taught in Philippine schools falls under the framework of the K-12 basic education program. This landmark system expanded the basic education cycle to 13 years, 1 year of kindergarten, 6 years of elementary, 4 years of junior high, and 2 years of senior high school to align the country's education with international standards. While the K-12 program remains the foundation, it is important to note that the Department of Education has recently initiated a comprehensive revision for kindergarten to grade 10, called the Matatag Curriculum. This new decongested curriculum is being phased into enhanced learning outcomes, particularly by focusing on foundation skills like literacy and numeracy. Everyone matters in curriculum development. Learners, as the center of curriculum since their needs and interests guide its design, teachers who plan, implement, and evaluate learning to ensure the effectiveness in achieving the goals. School leaders support and supervise the teachers. Then there's the parents who help through assisting their children's learning at home and give motivation to their child. We have also the community that shares real life experiences and values that enrich lessons, and other stakeholders such as government and organizations where they provide policies, funding, and training to ensure the success of curriculum. So, good day everyone! Ngayon, i-interviewin natin ang pinakamagandang prof namin sa Batit na si Ma'am Irene Mabato. So, ngayon po ma'am, ang question po namin is para po sa project namin sa curriculum development. So, number 1 po, ano po kaya yung role na piniplay niyo po sa curriculum development implementation? Okay. Una sa lahat, ano ba ang kahalagahan ng curriculum development? Bago natin ibigay kung ano yung role ko as a teacher. So, ang kahalagahan ng curriculum development, nagkakaroon ng sistema, no, hindi lamang ang mga guro, kundi ang mga bata, na meron silang daan na sinusundan, na tinatahak, which is tama. No? Ang role ko naman bilang isang guro or professor, na ma-implement ang curriculum development, nagkakaroon ng kaayusan sa pagtuturo, sa paglilinang ng kaalaman ng mga estudyante kung saan ito patutungo. Mayroong kaayusan, mayroong sistema, mayroong kaukulang kaalaman na dapat na maibigay sa ating mga estudyante na may kalidad at siguradong matututunan ang mga bata. That's it. So, next po ma'am, na last po question namin. Paano po kayo makaka-contribute sa pag-improve pa po ng curriculum po? Okay, paano ako makakapag-contribute as a professor, no? Definitely, I have to do my task. Ano ba yung task ko? Magturo. Ituro sa inyo yung tamang curriculum kung saan ito ang nagiging gabay para maging maayos, masistema ang lahat na dapat na ituro sa mga mag-aaral na katulad nito. Maraming salamat. Good afternoon po. Pwede po ba kayo na-interview? Yes po. Ano pong pangalan niyo? I'm Riza. Okay po. Sa tingin niyo po, ano pong role niyo sa curriculum development? Learner. Okay po. Pangalawa ko pong tanong, sa tingin niyo po, paano po nakakatulong yung feedback niyo po sa curriculum improvement? Ayan, so para po, for me po, yung feedback po kasi is important po talaga siya. Assistant po kasi, mas malalaman nila kung ano po yung need to improve, kung ano po yung need na kailangan ng mga learner. So, as a learner po, is marami po pong kailangan po talaga i-improve. So, sa true feedback po is, mas malalaman po nila and para po is, madevelop po nila. Thank you po. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay meron po tayong i-interviewin para po sa aming proyekto tungkol sa curriculum. Ang interviewin po natin ay si Mr. Dingle. So
So, sa una pong question ay, what role do you play in curriculum development and implementation? Ano po ang role mo sa curriculum? Barangay official. May barangay official. Pangalawa pong tanong, how will you provide help to the curriculum development and implementation? O paano ka po makakatulong sa curriculum? Maaari akong makatulong sa pagsuporta sa mga gawain sa school, pagbilo sa mga seminar o meeting, at bilang barangay official, pag-inggan nyo sa mga kabataan natin na mag-aral. Ay maraming salamat po sa pagsagot sa ilan lamang po naming katanungan. So, good day everyone. I'm with my mother, Mrs. Gemma Caldia, and ngayon i-interviewin natin siya tungkol sa curriculum development. So, para sa unang question is, bakit sa tingin mo mahalaga ka sa pagiging successful ng curriculum implementation? Tingin ko, dahil ako ang nagbibigay ng financial needs sa anak ko para sa school, at mahalaga din na susuporta na binibigay ko sa kanya para siya yung ma-motivate. Para naman sa pangalawang question, bakit sa tingin niyo po ay mahalaga ang involvement niyo sa curriculum planning? Bilang isang magulang, mahalaga ang involvement ko sa curriculum planning upang masiguro ko na yung education na quality na makukuha ng anak ko ay maganda at relevant na magagamit niya hindi lang habang estudyante siya, kundi pati rin pagkatapos niya sa pag-aaral. Para naman po sa pangatlong question, ano po yung ginagawa niyo kapag may nakikita kayong issue sa curriculum? Ang una kong ginagawa ay kinakamusta ko yung anak ko dahil kung siya ay pumapasok at pagkatapos po nun, ay nagre-raise din po ako ng concern sa GC ng parents tungkol sa problem. Para naman po sa pang-apat na question, ano yung mga strategies na ginagamit mo para ma-strengthen yung involvement mo pagdating sa curriculum process? Yung mga ginagawa ko is lagi akong uma-attend sa mga meetings sa school para alam ko kung ano yung kailangan ng anak ko at sa mga bata sa school at kung ano ang pwede kong maitulong. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong participation para sa interview na ito. In conclusion, curriculum development and implementation are cooperative endeavors that call for harmony and teamwork. Every stakeholder, teachers, pupils, parents, school administrators, and the community is essential to creating a learning environment that supports development and dreams. We may increase the significance and effectiveness of education by cooperating, speaking compassionately, and encouraging one another. We can empower students and create the conditions for a better future by working together with passion and purpose. Always keep in mind that in this era, we are all belong, and every steps are counted.